Hello guys, good morning. Welcome back. This is Rowan Daily. For today's vlog, DIY muna tayo ngayon. And office chair. So yung rim natin, yung dati sa Jazz natin na nabasag. And sa mga hindi nakapanood, makulilink ko na lang siguro sa baba kung interesado kayo kasi medyo malabo pa yun. Pero makikita nyo naman, nasa 1080p yung upload natin dati. Ito nga nabasag yan, nahulog sa spalto na malalim, parang sa gilid, nahulog ng siguro mga 5 to 6 inches drop, nabasag. 110 yung takbo natin, crack siya. Ito naman, pagkabasag nito, so binenta ko na yung ano niyan, mga kapares niyan, kasamahan niya, nabenta na. Bumili ulit tayo ng bagong set. Ito, this time, hindi na siya nabasag. Yung ko, siguro mas matibay ito. Nga lang, medyo, siya, nag-buckle dun, parang naublong yata yung bandang loob. Ito, ginungitan nga nung nagtanggal. Dito na yung may tama. Sa labas, ito kabilang side, okay pa naman. Nga lang, instead na ipagawa ko, ganun din naman babayaran ko, parang bumili ka na rin ng rim. Bumili na lang ako ng bagong rim. 300 plus din to. Isa, bumili na lang ako para ka lang yung pagawa din. Alam niyo naman dito sa Australia, mahal yung labor per hour. Ito, ganun din presyo nito. 300 plus yata. Kalimutan ko na. 15. Then, ito, office chair, luma na to. Ito ang kailangan natin ngayon sa DIY natin. Nabili ko lang to ng $15. Kasi ang gagawin ko, natanggalin natin yan, puputulin natin, siguro hanggang dito. Ayan, putulin ko yan ngayon. Ito lang kailangan ko pa. Kasi gagawin kong lamesa. Yung rim na yan, ipatong natin dito sa ibabaw. Bumili na rin ako ng salamin. 2 feet yung nabili kong salamin hanggang dito. Singlapad din nito. Hindi naman kataasan yung gagawin nating lamesa para hindi nga siya matumba. Or else matutumba siya. Tapos guys, hindi lang nagtatapos dyan yung basta ipapatong na lang natin yung rim natin. Pipilihan ko sabay pares naman sila ng butas. 4 holes din, 4x100. Ito kasi basag Medyo mahal yung DIY natin ngayon. Masaya lang tayo Marte ito yung presyo sinulat ko. Bali, hub to ng 4x100mm. So, kasyang-kasya to dyan sa 4 na butas. So, ilalagay natin yan o either saan dyan sa dalawa dito. Ito, nagkakahalaga to ng $33. Tapos, shipping niya is $24. Kasama na rin bearings, dalawa. Ayan full assembly to. Siyempre, may hub ka. Paano mo papaikutin? Kailangan mo rin ng axle. Ito, binili na ako ng axle dito. Nagkahalaga naman to ng mura lang axle na to. 12 something lang. $12.70. Yung shipping niya, mahal. 19. So, magiging ganyan siya. Yan. So, ibig sabihin ngayon, umiikot yung lamesa natin. Yeah, so that's so cool. I love it. Are you gonna, so that's just gonna be for you though? Yeah. You're not gonna make that sort of thing and sell it? Oh. I was gonna say, I'll buy one. Tigas solid to. Solid bakal pala itong insert niya sa ilalim unti-untiin lang natin. Malapit naman na tayo. Wake up early, sun on my face. Out back roads, wide open space. Pack the gear, yeah, we're on the way. Rowing daily, living day by day. Rowing and Jackie Lou on the road. Every mile, stories unfold. Sister, keep it a roll, rolling slow. On the jazz where the good vibes go. Window sounds, feel that breeze. Chasing trains with ease. No worries, just
Tigas din. Solid din to, oh. Harap din putulin. Solid stainless din pala to. Akala ko alloy. Hindi pala. Stainless nga. Matigas. Oh. Wala basta-basta to. Stainless. Tapos may insert. Ganito ang gagawin natin. Magiging ganyan siya. Medyo mataas tong lamesa natin. Bababaan natin para hindi siya matumba. So, malapad itong rim natin. Sa 8.5. Itong isa. 8.5. Ito rin 8.5. 8 pala to. Yun ang 8.5. Mababaan natin. Sakto na yung inner lobby naman. Hindi siya tatama dito sa legs. Ba't mababa lang siya? Sa mga ganyan. Dito lang yung lamesa natin. Putulin to. Kaya putulin. Putulin na natin to. Mag-chase tayo eh. Kailangan ganun. Bawasan natin. Lobat pa. Ano ka ba? Dito na lang eh. Lobat na. Kakauwi lang natin guys. Tama-tama, nalobat yung pang putol natin ng bakal. Tumawag ngayon nag-service nito na shop. So, kinuha muna natin. Ang nangyari naman kagabi. Gabi na nga eh, kasi kumuha nga tayo ng truck license. Then gabi na kami nakauwi. Tinanggal ko kahit gabi na kasi nga mag-service tayo. Hindi ko na pinatanggal dun sa mag-service. Kasi kung sila magtanggal nito, baka mahirapan sila magbalik. Matatagalan din. Although may babalik naman nila, pero baka katagalan nga sila. Kasi ano to custom bash plate. Yung mga mounting points nito, like ito, mga additional. Hindi naman siya straight bolt on. Tapos kung gano'ng katagal yung gawa nila, i-charge nila sa akin yung bayad. So mga pamahal tayo kasi tatagal. Kaya sabi ko, ako na magtanggal, ako na rin magbalik. So nagbayad ako ng 297 ito sa service natin ng Suzuki. Lahat na yun. Tapos na ito, full charge na yung battery natin dito. Tutuloy natin yun. Tapos doon sa shop, kakilala ko yung nag-welding ng muffler natin ito. Pinalagyan natin ng built-in hanger. Nakausap ko siya. Sabi ko kung kaya niya yung welding to, stainless to steel. Sabi niya, yeah, no problem. Sabi ko, ipapatong dyan. Weldingin. So sabi niya, dali mo sa bahay. Mamaya hapon, alas 4 daw. After work.
Yeah, this is it. Hindi na siya mataas. Punta naman tayo sa bahay ng tropa. Wewildingin niya yung axle natin dyan sa may pana ng upuan. Si Ian nakasunod sa atin, oh. Pang buffing to ng pintura na sasakyan eh. Kalimutan ko bumili ng metal polish. Dahil sa sunod na lang. Ito na muna. Nawala yung pagkakintab niya, pero nawala naman din yung mga scratches niya. Para siyang nag-matte stainless. Pwede rin to, at least hindi siya gasgasin. Nawala na yung mga gasgas niya, oh. Hindi na masyadong halata. Nga lang itong rim natin sa hub, medyo alanganin. Kailangan natin ng hub centric ring, pero susunod na lang natin. Mahirap ngayon mag-sentro, wala tayong hub centric, so hindi siya papantay. So kailangan natin i-balance yung higpit nya para sumentro siya, kasi nagalaw yung rim natin. Yung isa at ayaw nakapit. Malawag talaga yung lug nut, so hindi siya tugma. Hindi natin magagamit pala. Ito yung mga extra ko eh, dun sa Konig. Kaso maliit pala ito, so hindi natin magagamit. Pa yung size ng bolt, hindi kakasya yung sa Konig. Ito na lang gamitin natin. Hindi standard yung studs. Maiksi kasi ito kumpara dito sa aftermarket. Yan o, mahaba. Ito malalim, mahirap higpitan.
ito na lang ang kulang. Lalagyan natin ng clear hose yung gilid para pag pinatong natin yung salamin, hindi siya dudulas. Oh, tapos na. Yan na guys. Look at that. Panis. Ang ganda. Siyempre, gawang Rowan Daily yan. Ano yung kailan mo didikit yung Ha? Yan. Papatong lang. Hindi naman siya tatakbo kasi may ano na eh. Nilagyan ko na ng yung rubber na cleaner sa gilid. Hindi na tatakbo yan. Hindi mo naman papaispin ng malakas yan. Turntable lang naman yan. Halimbawa, drinks. So, pasa ng drinks. Ano lang. Pasa ng inumin. Ha? Wine glass. Pulutan. May kulang pa dito yung punig natin na half cup. Meron tayong extra. Ito. Para legit. Ay. Yun lang. Hindi siya abot. Ito, mataas tong axle. Yan hindi siya abot. Tatamaan niya. Sayang. Dapat naka-race pala. Wala, di natin may lalagay kasi manipis to. Ito mataas pala. Pero okay lang. At least tapos na yung project natin. Sana nagustuhan nyo tong content ko. Matagal na to naka-display sa bahay. Isang taon na. Yung rota natin, magtatatlong taon na yan. So yan, nagawa natin ang paraan. Matagal ko na talaga iniisip to. Sabi ko, gagawa ko ng gagawa niya. Yung nabisi lang tayo. Sa sobrang kabisihan nung nakaraan. Sabi ko, gawin ko na nga yan para maalis na yung rim na yan sa gilid. Ayan, ito na. Ito, second hand lang to. $15 ko lang nabili na upuan. Tapos itong salamin, parang nasa $70 ang bili ko nito. Brand new kasi ito eh. Naghanap ako ng ganito mga second hand. Wala naman ako makita. May nakita ako, malaki naman. Dining table naman. Sabi ko, sobrang laki niyan. Kailangan ko lang coffee table o yung sa harapan lang ng TV namin. Magdidilim na. Sana nakita nyo pa na maayos to. And that's it for today's video guys. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo to, please like, subscribe, and see you in the next one.